Ayaw daw ilabas ng DPWH yung listahan ni Cabral. Kasi yung listahan ni Cabral, listahan niya ng mga projects at kung kanino siya allocated, kaninong politiko siya allocated. Ganon. So siguro ang siste dyan na parang, kung kunwari, ang bridge sa, mababang, sa tuktok ng Timbuktu, ganyan-ganyan. Ang politiko, sabihin na natin, ang politiko nito ay si Martin Romualdez, ganyan-ganyan. So kung si Martin Romualdez yung proponent ng project na yon, siguro si Martin Romualdez, contractor ni Martin Romualdez ang hahawak nun. Ganon. Alam mo, kaya nga systematic nga to eh. Systematic nga tong korupsyon na to eh. Ang chika naman is this. Buong pamilya daw ni Bongbong Marcos ay proponent, kasama sa mga proponent ng mga projects. Ano ibig sabihin nun? Meron daw silang projects. Ganon. So, expect mo, kung totoo yun kung totoo yung chismis na yun ng mga bubuwit sa DPWH, kung totoo yung kwento na yun, tingin niyo ilalabas pa ba nila yung listahan ni Cabral? Of course not. 'Di ba? Kasi kung yung listahan niya ni Cabral, hindi damay ang first family, ilalabas nila yan. Kahit sinong tamaan, ilalabas nila. Wala silang pake. Desperado yan eh. Desperado yung Malacanang eh. 'Di ba? So, kung wala sila sa listahan, kung wala silang issue doon sa listahan na yun ni Cabral, ilalabas yan ng DPWH. Bakit hindi nilalabas ng DPWH yung listahan? Simple. Handun ang buong pamilya ni Bongbong Marcos. Anong chika? Ano bang mga kaganapan sa buhay? Ma'am, anong message mo kay Dead Akop? Wala akong message sa kanya. Sayang siya kasi ang tawag dito, 3 points na si Cara David. Well, di tayo sure kung si Cabral ba talagang tegi, ganon. Kasi ang daming ako feeling ko hindi ko pa I cannot really parang feeling ko nagtago lang yan. Pero ano na rin siya, kumbaga parang I have 1 hour to listen before Misa de Gallo, kwentong barangay na agad please. Teka, tapusin ko lang tong kay Cabral. I don't think si Cabral patay na or whatever. Although sa totoo lang, irrelevant rin yung information na yan eh. Whether she is dead or she is gone, nagtago or whatsoever. Kasi for all intents and purposes, tayo na nandito sa public, lang din, wala lang, kumbaga irrelevant yun eh. Kung out of reach na siya, whether dead siya or nagtatago siya, it's the same insofar as we are concerned. Ayun. So ngayon, ang main issue talaga is, asan yung files ni Cabral? 'Di ba? I'm also not convinced na she's dead na. It reeks of itago ang witness, sabi ni Oshot. Yeah, ganon. So, pero alam mo, ang tingin ko, si Cabral din yung nag-wish niyan eh. Gusto rin niya yan na parang itago niyo na lang ako. Kasi di wala akong ikakanta kahit sino, pero itago niyo na lang ako, ganon. It happened before na patay na pero buhay pa pala. True. Sa Philippine situation, totoo yan eh, di ba? Pinakita na ba sa family yung bangkay? Totoo kaya yung may iniwang files raw kay Kong Leviste? Hindi siya iniwan. I don't think parang nagkaroon ng kopya si Kong Leviste. In fact, ito nga yung dyan, ito yung parang binalikan ko kasi yung kasi di ba ito si Kong Leviste, hindi ko rin masyado tong bet nung une. Kasi parang feeling ko, alam mo yun, yung parang feeling ko masyadong papogi. Alam mo yun, masyado siyang papogi, agad-agad, ganyan. But anyway, kasi di ba yung bribery issue, ganyan-ganyan, nagkaso naman na, to be fair naman kay Kong Leviste, nag-follow through siya dun sa sinasabi niya. So, nag-file siya ng kaso. Ngayon, back and forth sila ngayon nung nireklamo niya na siya, na binabribe siya, ganyan. Okay, so, okay na tayo doon, ganyan. Yung mga interviews ni Kong Leviste, at the time na meron siyang issue about the bribery, sinabi niya doon, nakipag-meeting siya kay Cabral. Nakipag-meeting siya sa DPWH. Nakipag-meeting siya sa kung sino-sinong mga government agency. Ganon. Ngayon, itong si Cabral, binigyan siya ng kopya nung list ng DPWH projects na merong mga proponents. Ayun. Yun yung reason kung bakit nakuha niya yung files.
At that time, wala pa sigurong mali siya. Binigay lang siguro sa kanya. Siguro ang iniisip sa kanya na parang, safe ibigay to sa congressman kasi anyway, hawak naman ng congress ang mga congressman eh. So, baka hindi to mawawala. So that, feeling ko lang to ha, na kaya naibigay sa kanya yung mga files na yon. At that time, he is already conducting his own investigation. Yun yung sabi niya. And consistent yun doon sa bribery issue. Consistent yun doon sa bribery issue. Kasi, di ba, ang sabi doon sa bribery issue, na ano ang tawag dito, kaya siya binabribe kasi gustong ipatigil yung investigation na ginagawa niya. Tinanong si Liviste kung meron daw insertion ma'am niya. Meron daw, pero di daw alam niya Senator Ligarda. Ganyan. So yun yung ano, yun yung eme doon. Ikaw ma'am ha, ano ka ba talaga? Bakit walang message? Sabi ni Silver. Hindi na, naka-hide yung message mo Silver. Every time na pumapasok, parang kailangan ko pang i-unhide. Ayun. Totoo po ba na sapilitan daw niya kinuha kay Cabral? Hindi totoo. I don't think totoo. Kasi, nasabi niya na yan nung August pa. Nasabi niya na yan, August pa lang, nasabi na niya na nakuha na niya yung mga files. So, I don't think kinuha niya na sapilitan kay Cabral. Ganon. Kaya nga kasi itong si Kong Liviste, hindi ko to bet nung una. Hindi ko to bet nung una itong si Kong Liviste. Kasi parang feeling ko ang epal naman masyado, ganyan-ganyan. Yung parang, marami siyang nasabi noong time ng bribery issue, na, ang tawag dito na, parang sabi mong papogi, ganyan. Ayun. Ba't naman obsessed sa kilikili ko to? Huwag pa ulit-ulit, baguhin mo, mabuhay pili, baguhin mo yung mga baguhin mo naman yung lagyan mo ng variation yung yung pang-aasar mo. Huwag lang pa ulit-ulit, ba ito magkilikili mo, ko sa'yo. Lagyan mo ng variation, sige, mumute kita. Sabi ng media, sinoli na daw yung gadget sa family. Sabi ng asawa, wala naman daw sa kanila. Talaga ba? Okay. Hello, 31M Budol. Ayan. So yun, binalikan ko yung actually dapat ilalive ko nga yan tonight kasi nakatulog ako. Pagod na pagod ako. Grabe yung hilik ko. Wag mo napansinin mga haters, continue tayo Miss Joey. Ayun, so yun yung dyan. Tinuod nga fake death raw kay Cabral. Well, sa ngayon hindi ako convinced na namatay siya. I think para siyang tinago. Pero regardless, whether pinatay siya o hindi, importanteng malaman. Bakit? Importanteng malaman yung files niya. Ganun. Ako parang sa akin, kung kung nagtago si Cabral, 'di ba? And the super quick turnaround of the DNA test doesn't help quell the doubt. Ma'am, if nagtago po si Cabral, sino po ang nagtago sa kanya? Sabi ni Ophel. Well, I think yung mga tao siguro na yung mga tao siguro na biktima nung files niya. Sino ba ayaw makakita ng files niya? Ganyan. Ayun. Pero sa akin naman, whether nagtago si Cabral or totoong patay na siya, if we would be able to know what's in the files, kung maalalaman natin kung sino mga nandun, sino ganyan. Okay lang din yun. Ang importante nating malaman ngayon, sino yung mga... Kasi, eto na nga, pupunta tayo ngayon sa kwentong barangay. Okay? Ayon sa mga chismosa sa DPWH, at ito, naano ko na to sa inyo, nachika ko na to sa inyo before. Naalala nyo yung nagkwento ako na merong nag-send sa akin na, may nag-send sa akin na listahan kung paano hinati-hati yung 100 billion insertions ni Bongbong Marcos for 2023 and 2024. 'Di ba? Ngayon, lumalabas doon si Bersamin Adrian at saka si ES Bersamin, pareho silang may share. Parang combined share nila is around 6 billion for 2023 and 2024. Yung 2025, yun yung pinublish ni Zaldico na hatian ng mga flood control projects. Ayan, ito yung itsura niya, yung pagka may mga projects na, ayun na, okay? Hando na tayo. Yung 2023 and 2024 na file na nag-submit sa akin, ang nag-send sa akin, sabi, ay, galing yan sa office ni Zaldico. Yun yung nagsabi. Dinrap sa akin anonymously. Tapos ang kwento nila is that, dinrap anonymously yung document, and then, ang sinabi nila, galing yan sa office ni Zaldico. Yun yung tip sa akin. But of course, I was very, very careful. Kasi hindi mo alam minsan nabibigay sila ng information, hindi mo alam kung totoo yun o hindi. Ganyan. Kaso, itong files daw ni Cabral, somewhat, nagmamatch dun sa kwento, doon sa hatian ng insertion, doon kay Zaldico.
Ganon. Ngayon, doon sa files na binigay, i-check niyo yung post ko. Meron akong recent post about it. Meron yun yung parang Excel file na divide yung insertion. Kung para saan, kung kanino allocated per insertion. Yung 100 billion na insertion, per allocation, kanino yun ibibigay. Like for example, 5 billion kay ES Bersamin, 5 billion kay ganito, 5 billion, yung mga ganyan, hanggang sa maapuno mo yung 100 billion. Pagkatapos, ngayon, etong list na to, may nakalagay doon na Vini. May nakalagay doon na Vini, ganyan. Eh di ba ang pangalan ng anak, isa sa mga anak ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos ay si Vini. Ayan. Yung bunso. 'Di ba? Syempre, ang nakakaduda doon, parang Vini, hindi ka naman government official, nakikikubra ka din. 'Di ba? So, alala nung kwento. So ngayon, yung post ko before, ang sabi ko, ES Bersamin, kumanta ka na. 'Di ba? Kumanta ka na, sabihin mo na kung ano nalalaman mo. Diba, anak ni BBM. Ganon. Sabi ko, ipaki-confirm naman kung totoo tong listahan na to. Kasi, tong listahan na to, parang sa 100, yung lahat ng insertion, sa'yo sinisisi. Sa pamangkin mo, diba? Kay Adrian Bersamin. Kay Adrian Bersamin sinisisi yung 56 billion kuno na insertion nila. Na sa kanila raw napunta. Ganon. So, parang sabi ko, magsalita ka na. Magsalita ka na. Kasi, kayo na yung inaano dito eh. Kayo na yung tinutulak sa bangin dito. Ganyan. And then, nawala nga itong si Cabral. Pagkatapos, sabi ni Kong Liviste, si Kong Liviste, sabi niya, meron siyang kopya nung list ni Cabral. Sa list ni Cabral, nakalagay doon kung sino ang mga proponents sa Congress. 'Di ba? Hi Mono, hello Mono. Ayan. So meron daw sa Congress, merong mga proponent kung sino yung mga politiko na may hawak ng mga projects na yon. Ang aga natin po. Kakagising ko lang, sarap ng tulog ko kasi. Ayun. Di ngayon, after nung sinabi na yun ni may mga lumapit naman sa akin na ito, information to from DPWH itself, ganyan. Ayaw daw ilabas ng DPWH yung listahan ni Cabral. Kasi yung listahan ni Cabral, listahan niya ng mga projects at kung kanino siya allocated, kaninong politiko siya allocated. Ganon. So siguro ang system dyan na parang, kung kunwari, ang bridge sa, mababang, sa tuktok ng Timbuktu, ganyan. Ang politiko, sabihin na natin, ang politiko nito ay si Martin Romualdez, ganyan. So kung si Martin Romualdez yung proponent ng project na yon, siguro si Martin Romualdez, contractor ni Martin Romualdez ang hahawak nun. Ganon. Alam mo, kaya nga systematic nga to eh. Systematic nga tong corruption na to eh. Systematic to. And, this is more than systemic. This is systematic, deliberate, talagang intentional, na ganun talaga yung sistema nila ng pangungurakot. Ganon. So ngayon, ganun yung, kaya important yung list ni Cabral, okay? Kaya important din yung fact na merong hawak si Kong Liviste nung listahan na yon. So ngayon, edi nung nag-RT-RT na nga tong si Kong Liviste, meron akong kopya, ganyan. Meron akong kopya, nakuha ko to before, ganyan. Ngayon, di ba ang sabi ni Liviste, ilabas niyo muna DPWH, yung listahan na yan. Ilabas niyo muna yung listahan na yan. Kasi for transparency purposes, di ba, nag-investigate kayo dito, ganyan. O di syempre, I'm pretty sure ngayon, sa mga oras na to, nahihimatay na si Vince Dizon, di ba? Kasi ilalabas yung listahan eh. So ngayon, ang chika naman ng mga bubuit sa DPWH, okay? Ang chika naman is this. Buong pamilya daw ni Bongbong Marcos ay proponent, kasama sa mga proponent ng mga projects. Ano ibig sabihin nun? Hi, Leatrice! Hello! Formerly Leatrice. Ayun. So, meron daw silang projects. Ganon. So, expect mo, kung totoo yun kung totoo yung chismis na yun ng mga bubuit sa DPWH, kung totoo yung kwento na yun, tingin niyo ilalabas pa ba nila yung listahan ni Cabral? Of course not. 'Di ba? Kasi kung yung listahan niya ni Cabral, hindi damay ang first family, ilalabas nila yan. Kahit sinong tamaan, ilalabas nila. Wala silang pake. Desperado yan eh. Desperado yung Malacanang eh. 'Di ba? So, kung wala sila sa listahan, kung wala silang issue doon sa listahan na yun ni Cabral, ilalabas yan ng DPWH. Bakit hindi nilalabas ng DPWH yung listahan? Simple. Andun ang buong pamilya ni Bongbong Marcos. Yun ang chika sa kaparangan. 'Di ba? I believe, itong gobyernong ito, nandun na siya sa point na kaya niyang tablahin kahit sino except yung sarili nila. Ganon. Kaya nilang tablahin lahat except yung sarili nila. Ganon. So, ano lang yung possible reason kung ba't ayaw nilang ilabas yan? 'Di ba? Ano yung possible reason kung ba't ayaw ilabas? Baka kasama sila.
Pag di po nilabas ni Vince Dizon, ilalabas po kaya ni Kong Leviste? Yan ang tanong. Ako, I really hope he does. I really hope he does. Then Kong Leviste better not do a magalong. What does he do with the copies he says he has? Ang alam ko, meron na siyang, ang sabi, meron na siyang plano. Ang alam ko, yun ang ginagawa niya. Ganon. Nagsabi rin naman siya na, kailangan niyang planuhin. Nag-post siya eh. And to certain extent, naintindihan ko rin siya. In fact, medyo parang, okay, nag-iisip to si Leviste. Kasi parang, ang sabi niya, pag nilabas ko kasi yan lahat ngayon, makakaaway ko ang buong Congress. So I have to release it in such a way na hindi ako, magagawa ko pa rin yung trabaho ko bilang congressman. May tama siya doon. Look at what they did to Kong Barsaga. 'Di ba? So ngayon, ang ginawa nito ni Leviste, mukhang nag-iisip to si Leviste, no? Mukhang nag-iisip siya. Matalinong bata. Matalinong bata si Leviste. Di ba inaway-away siya ni Ridon? Sabi ni Ridon na, ang tawag dito, ilabas mo na yung listahan mo na yun. Ano ba yung listahan? Kineme, ganyan. Sabi niya, since ikaw nagtatanong ka, sasabihin ko yun sa'yo. Ikaw, meron kang 150 million na insertion. 2 project, 75 million each, bidded out at 73 million each. At ang nanalong contractor ay ang Gold Rock, Bicol Gold Rock. Diba? At yung Bicol Gold Rock na yan, ang isa sa top 3 contractors na naka-receive ng pinakamaraming project sa Bicol region. Anong ginagawa mo doon, Ridon? Diba? So, eto si Ridon, obvious yung niya, no? Yung pagka-attack dog ni Ridon, ano? Obvious na talaga, tingnan mo, ayan, bayad ka na, 2 flood control project. Diba? Tameme si Ridon eh. Correct. So, ngayon, okay, fine. Ang una kong concern kay Leviste is, sasabihin mo ba yung nalalaman mo? Kasi ba, mamaya magkatibinag ka dyan, magmagalong ka dyan, di ba? Yun yung ano sa kanya. Another, parang merong interview ulit tong si Kong Leviste. Meron din siyang interview na kung saan sinabi niya kung magkano ang napunta sa ang tawag ito, kung magkano ang napunta sa contractor na Bicol Gold Rock. Parang 56 billion yata, ganun. I don't trust Leviste, puro illusion, smoke screen. Well, at least kahit pa paano ngayon, nagbibigay kasi siya ng ng verifiable information, something that we can check, 'di ba? Sa ngayon, sige, parang let's just take muna kung ano yung niya, kung ano yung kaya niyang i-offer, ganun. Kasi ang claim niya, may kopya siya noong listahan ni Cabral na mayroong mga proponents. May sagot na ba si Koke about sa sinabi ni Leviste, sabi ni Kimso? Parang hindi pa yata. Sabi din po ni John Vic, may damage ang muka. Sabi naman sa Baguio, wala. True. Ang tawag dito? Ako feeling ko itinago si Cabral. Feeling ko yun rin yung gusto ni Cabral. Natakot din siya sa situation. Kumbaga parang yung ginawa na yan. Kasi, biruin mo si Cabral, nasa planning siya. Siya ang kausap ng mga politiko na gustong magpasok ng mga project. 'Di ba? Ngayon, whether buhay siya or patay siya, it doesn't change the fact na nasa kanya yung files, nakita ng ombudsman, nakita ng Congress, nakita ng ICI. 'Di ba? Leviste is also changing the effect of his mom. Lauren is throwing punches at the bycam, sabi ni Oshat. Actually, feeling ko, alam mo, Oshat ito. Tingin ko yung bribery, Kasi di ba parang it rub off as parang masyadong pabibo, yung parang masyadong ex-senadora. Parang ganun yung dating nung sa bribery issue eh. Okay, nung unang lumabas yan, parang, si Lauren yan, Diyos me, si Lauren parang baby boy. Alam mo yun, yung sobrang helicopter mom tong si Lauren Ligarde. Sobrang helicopter mom tong si Lauren Ligarda. So parang feeling ko, si Lauren may pakana niyan, yung bribery, yung parang magmukhang bida si Leviste, yung mga ganyan. Feeling ko si Lauren yan. Pagkatapos, I do not know what happened dito kay Leviste. Pero tong si Leandro Leviste, 'di ba, yung nanay niya gustong banatan yung Dolomite Beach. Tapos ang ginawa ngayon ni Leandro Leviste, dinala niya yung nanay niya sa Dolomite Beach. Now, sige, tingnan mo, mag-ano tayo. Kasi 'di ba sabi ni Lauren Ligarda, wala namang use yung Dolomite Beach na yan, tapos doon siya dinate nung anak niya. Ganon. So, I kind of feel that mukhang tinatry ni Leandro Leviste na siya yung mag-influence dun sa nanay niya, not the other way around, na siya yung i-control ng nanay niya. Ganon. Na siya yung i-control ng nanay niya. Whether, pagkatapos, ngayon, parang yung nanay niya, parang nag-iiba na yung ihip ng hangin, ganyan-ganyan. Nanunuyot, namayat ka na, Joey, mukhang maganda ang bigayan, sabi ni Ramil Vizcara. Yung, mali yung trolling mo. Kung nanunuyot at payat, tapos mukhang, ano yun?
Ano yun yung nanunuyot tas payat pero maganda ang bigayan? Kung maganda ang bigayan, edi dapat hindi ako nanunuyot o payat. Dapat walang bigayan kaya nanunuyot ako at saka payat. Dapat ganoon. 'Di ba? Hindi mo pwedeng mali yung ano mo, mali yung trolling mo. Ayusin mo muna yung trolling mo. Kung nanunuyot at payat, ibig sabihin walang bigayan kasi kaya ka nga nangangayayat, kaya ka nga nasa stress, nanunuyot. Hindi kasi pag sinabi mong nanunuyot, ibig sabihin ano 'yun? Haggard 'yun, 'di ba? Haggard 'yun pagka ganoon. So kapag ganoon yung situation, walang bigayan, malamang ang logical conclusion doon is walang bigayan. 'Di ba? So ngayon, kapag maganda ang bigayan, fresh, gano'n. So mamili ka, gano'n siya, hindi siya ano, mali-mali yung ano niya. Baka nagpapahiwatig si Kong Leviste, baka tumakbong senador sa 2028. Posible. Kung gusto niya tumakbo sa 2028, di tumakbo siya, magpakitang gilas siya. 'Di ba? Ayun, nanunuyot, namamayat ka na, Joey, mukhang maganda ang bigayan. Mali yun, nakita ko uli Ramil Vizcarra yung trolling mo. Hindi gano'n, mali. Mali yung kemerot mo. Magandang bigayan, mag-drugs. Yan ibig sabihin niya, ma'am. Hindi naman po ako nagda-drugs. Naniniwala ba kayo na buhay pa si Catalina Cabral? Ako tingin ko di pa siya patay. Tingin ko di pa patay si Cabral. Ganon. Ini-insinuate nga, ma'am. Tingin ko hindi pa patay si Cabral. Tingin ko tinatago si Cabral. Pero naniniwala ako na si Cabral, yun din yung gusto niyang mangyari. Na magtago siya, na mawala siya. Kasi hindi niya kaya yung situation na to. Ganon. Pagkatapos, kung sino man yung nagtago kay Cabral, malamang yun yung matatamaan nung revelation nung listahan niya. Ganon. So, did they kill someone to take her place? I do not know. Hindi ko alam. I do not know. Ganyan. Pero tingin ko, yun yung exit plan yan ni Cabral. Tingin ko exit plan yan ni Cabral. Ngayon, whether or not itong si Cabral ay patay na or nagtatago, same lang naman yung effect niyan sa atin eh, 'di ba? Now we cannot get hold of the person who is supposed to be a witness dito sa flood control issues na to. Ganon. So parang sa akin, patay si Cabral o hindi siya patay. Actually, mas mahirap yung path na pinili ni Cabral. Ano? Kung nagtatago si Cabral, tangina, Bex. Ano yung magiging life mo from here on? Tangina, magtatago ka na habang buhay? That's worse than death. 'Di ba? That's worse than death. So yun, so parang sa akin, kung ano man yung trip ni Cabral, tangina Bex, kung buhay ka, tas nagtago ka, mamatay ka rin dyan. Tapos yung death mo, magiging sobrang miserable. Ayun. Paritoke siya, Joey, katulad ng kay Pajero Lady. All her credentials, may presyo pa lang integrity niya. Money can really buy everything. Mag-aalam Mission Impossible si Cabral changing face. Well, yeah, diba? Pero it's gonna haunt you forever. Kasi pinilit mo yung mundo mo eh. Sa akin, buhay si Cabral, o patay si Cabral, it's going to be Cabral's problem. Problema mo yan. Bala ka sa buhay mo, mo yan ang pinili mo eh. Diba? Yan ang pinili mo magtago, bala ka. Problema mo yan. Pero tayo, whether patay siya or buhay siya, ang ibig sabihin nun, we already lost a witness dito sa flood control issues na to. Kapag, sige, malalaman din naman natin yan in the future eh, pero hindi tayo dapat ma-obsess dyan sa part na yan. Ang dapat tayong ma-obsess ay yung listahan niyang iniwan. Kasi putang ina mo ka, nagbigay ka pala ng kopya kay Leviste dati. Ngayon, kasi nasabi ko nga dito, kung nagbigay siya ng listahan kay Leviste before, nagpunta ka rin ako sabi, ba't naman si Leviste ang may kopya? Ganyan, bakit naman siya ang merong legit kaya yon? Baka mamaya kasabwat dito si Leviste, yung mga ganyan-ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, to be fair dito kay Leviste, yung sa bribery issue niya, di ba? Yung mga nanonood sa akin, di ba, question ko yun, parang masyadong pabido to si Leviste, ganyan-ganyan. Ang ginamit nilang reason noon kay Leviste ay, ang tawag dito, ang ginamit nilang reason kay Leviste, ni Lian, ang ginamit na reason ni Lian noon, kung bakit siya binabribe, ay para ipatigil yung kanyang investigation sa mga flood control projects. Okay, fine. Anong investigation yun? Kumbaga meron raw siya, nagko-conduct raw siya ng sarili niyang mga inquiries, investigations, kemerot. Yun daw yung sinasabi niya. I checked the dates that Kong Leviste posted and the news article during the bribery period.
Ganon. Nagtutugma siya talaga. Sabi niya, nakipag-meet ako sa DPWH, nakipag-meet ako sa, ang tawag dito, nakipag-meet ako sa DPWH, nakipag-meet ako kay Vince Dizon, ganyan-ganyan. Tapos ilang beses daw sila nag-back and forth, ganon. Di ba si Leviste yung nagtakwil sa ina niyan, si Lauren? Hindi, yung kapatid ni Leandro Leviste. Si Leandro Leviste, parang okay pa sila ng nanay niya. Siya yung parang favorite son. Ganon. Siya yung favorite son. Pero parang inaway rin yata niya yung nanay niya in the past. Ayun. Hello, babe. Sabi ni Kuyang Archiel, si ano yun? Hello. Andito sa baba, naka-live. Sige. Ayun. So ngayon, ano talaga, parang may something talaga. May something talaga. So parang, okay. So siguro yung tinutukoy na nag-i-investigate siya, kasi yun yung time na na-acquire niya, yung listahan ni Cabral. Ganon. Yun yung time na nakuha niya yung listahan ni Cabral. Ayan. During PRRD, bakit po puro sibak lang? Di niya pinakulong mga corrupt officials. Please enlighten us po. Mali po kayo. Marami pong nakulong noong panahon ni PRRD. Na-convict po si Sabio ng PCGG. Yung mga nag-forfeit ng mga ill-gotten wealth kuno ng ng mga Marcoses. Meron rin mga nakasuhan, katerbang nakasuhan ng mga DPWH. Ano yung pwesto ni Alcantara at saka ni Bryce Herrera? Marami po, i-google nyo lang. Singson. I-google niyo Singson. Rolando Singson. Yung nag-ICI, tapos nag-resign. Nakasuhan yun, daming kaso nun. District engineers, yeah. Yung mga district engineers, marami yun. Google mo lang. Yung mga ganyang bagay, pwede namang i-check yan online eh. Yung parang, please clarify. Sa totoo lang, kayo naglalagay ng mali siya, hindi naman chine-check. Ayun. Totoo po kaya yung iniwan niya ang mga information at documents or scripted? Hindi totoong iniwan. Si Lian Reviste, nakakuha siya ng kopya. Hindi yun ibinigay sa kanya in contemplation of death of Cabral. Nagkataon lang na meron siyang kopya. Kasi nga, nung bago siyang panalo, yun yung ginawa niya. Nakipag-meeting siya sa DPWH, yun nga nag-investigate si Akla. So to be fair dito kay Leviste, pagkapanalo niya, he meant business. So ngayon, si Leviste, nakakuha siya ng mga files in the course of his investigation. Isa sa mga na-acquire niya na files, yung files ni Cabral. In which he started speaking about it nung nabuo na ang ICI. So, yun ang script. Ang script nung mga iba is binigay sa kanya in contemplation of death. Hindi yung binigay sa kanya in contemplation of death. Nakuha niya yun in the course of his investigation in the past. I think Leviste said Vince Dizon told Cabral to give the files to Leviste, di ba? Or no? Hindi, nung time na yon na nag-investigate siya. Pero not in contemplation of death. Ano siya, binigay sa kanya nung time na nag-meet sila. Parang, parang earlier pa yun eh. Parang August pa yata, ganun. August, parang nagpo-float pa lang niyan yung ICI. Hindi pa nga buo ang ICI niyan eh. Kaya miniting nga ni Leviste. Nakalagay doon sa statement ni Leviste. Miniting ni Leviste si DPWH, Vince Dizon, at saka si Cabral. Kaya ngayon, nakakuha siya ng copy. Siguro kasi syempre, si Vince Dizon naman talaga ang mag-a-approve kung pwedeng ibigay yan kay Leviste or not. Ganon. So, nakuha ni Leviste. And after niyang makuha yon, nung nabuo na yung ICI, tapos hindi naman lumalabas sa ICI yung listahan ni Cabral. Nagsalita na si Leviste tungkol doon sa, merong listahan niyan si Cabral. Meron akong kopya. Bago namatay itong si Cabral. Binigyan nila siguro kung hindi pa nila alam na magkakabukuhan soon. Tingin ko, minaliit nila si Leandro. Kasi sa totoo lang, neophyte, akala ko na nung una parang walang alam tong si Leandro eh. Akala ko walang alam. Tingin ko, bigyan mo lang ang kopya yan si Leandro Leviste. Wala mo magagawa yan eh. Hindi naman niya mailalabas yan kasi hindi siya papayagan ng Congress. Di ba? Hindi naman niya malalabas yan kasi hindi. Ngayon, pag nakalabas yan, ibig sabihin sa kanya galing. Ibig sabihin, pwede siyang tirisin. Di ba? Pwede siyang tirisin. Ganon. Nagsasalita. Good for us. Di ba?
Bakit wala magawa si VP kung alam niya yung nakawan nun? Kahit sinabi niya, pero yun lang pwede niya magawa. Sabi ni Ai. Tingin niyo, may nagawa ba si VP Inday dun sa pambabalusubas niyo sa kanya sa confidential funds? Tumigil ba kayo? Kahit nagpaliwanag siya? Ang sinabi niya lahat? Tapos ina-expect niyo siya ang sasagip sa inyong mga putang ina niyo? Tingnan mo, magkano tayo, magbilangan tayo dito. Yung sa confidential funds nga ni Inday, ayaw niyo siyang tantanan. Tapos sinabi na nga ni Inday, no? Ang dami-dami nang sinabi ni Inday. Siya nagsabi tungkol dun sa budget. Binaboy niyo yung budget. Makikita naman yan. Eme, ganyan-ganyan. Sino ba nagkaso sa Sino ba nagkaso sa Supreme Court tungkol sa 2025 national budget? O mga Duterte aligned lawyers naman yun ah. When Inday spoke about the corruption, we listened. Maraming mga kaalyado ni Inday ang kumilos, gumawa ng paraan, nag-file ng kaso. Kasi sabihin niyo, walang ginawa si Inday. Ewan ko sa inyo mga putang ina niyo. Salita na salita si Inday about it. Yung mga kaalyado ni Inday did something about it. Kasi sabihin niyo, walang nagawa. Kayo wala kayong nagawa. Confidential fund, in-explain na sa inyo ng bonggang-bongga, hindi man naintindihan. Hanggang ngayon, hindi nyo naintindihan. Hanggang ngayon, paulit-ulit yung ginagamit. Pagkatapos gusto niyo si Inday ang sasagip ng sanlibutan. Diba? Matarantado ba kayo? It doesn't make sense. It feels so PR ang moves ni Leandro, sabi ni Kitoy. Well, that's very possible, That's very possible. Pero kung in the course of nitong mga PR moves na to ni Leandro, you are naming names, you are telling us information that can be validated, okay? Let's take it. 'Di ba? Sige, kunin muna natin 'yan. Para lang 'yan yung kay Toby Chanko 'di ba? Para lang 'yan yung kay Toby Chanko. Yung kay Toby Chanko, alam natin from the beginning that Toby Chanko is bata ni BBM. 'Di ba? Kaso, yung mga ini-spill ni Toby Chanko, may mga truth. May mga truth in it. Pero, di ba, yung mga nanonood sa akin dyan, yung mga sumasabay sa akin sa mga live and everything, ganyan-ganyan, alam nating lahat na we need to be very, very careful with Toby Chanko because Toby Chanko is really out to save Bongbong Marcos. Kaya naman siya nagsalita, di ba? Yun naman sinasabi ni Toby Chanko, alam mo yun ang nangyari sa budget kasi ito ang utos ng Pangulo, ineme, ganyan-ganyan. Okay? Worry tayo doon na si Toby Chanko is going to be the Toby Chanko has been and will always be a BBM guy. 'Di ba? If hindi po kaya ni Kong Leviste na ilabas yung Cabral DPWH 2025 file, sana po ipasa na lang niya kila. I really hope may plano siya. I really hope may plano. Kasi baka maging Magalong 2.0 siya eh. 'Di ba? Alam mo madam, nagluluksa ang mga kakamping sa pagkawala ni Jacob. Ayun. Sana maging safe lagi si Libiste. Lahat ng kumakanta ginigipit nila. Sana buhay siya, 'di ba? Tapos galit sila sa nagla-laugh react sa news. Well, that's the legacy that you left. People are laughing at your death. 'Di ba? A lot of people died because of government corruption. So, ngayon namatay ka, no sympathy. Ano ba ang totoo? Namatay na ba talaga si Cabral? Hindi natin alam. Okay? What can you say about the Pinks insisting na Duterte has to be liable from Kian's death? Ba't hindi nila ni-raise as an issue nung nagkaso si Kian? Ba't hindi nila ni-raise na issue? Nag-decide na yung Supreme Court, liable yung mga pulis na pumatay. Bakit si Duterte? Kung gusto pala nila na si Duterte ang maging liable sa death ni PRRD, dapat kasama nilang kinasuhan. Nilagay nila doon sa mga questions doon sa na yun. So yun, nilabas na ni Lian Leviste yung kay Ridon. Yun nga. Kaya nga, at least kahit paano, nagpapakita siya na, sige, hindi mo malabas ng buo yung listahan ni Cabral, okay, fine. Ang reason ni Leviste, dun sa mga interviews at sa mga post niya, hindi ko to pwedeng ilabas ng buo. Kasi pag nilabas ko to ng buo, makakaaway ko buong Congress. However, he is taking steps on how to release the information in such a way na magagawa pa rin niya yung trabaho niya bilang congressman. It's a fair explanation. Pwede. Okay, sige. Mga utak ng kakampings, dahil pulis mo yan. Kahit kriminal, dapat cargo mo. Sabi ni A. Patricio. May sakit sa utak talaga mga kakamping. Bobo talaga eh. Sobrang bobo talaga. So, yun. Ako tingin ko, yun yung parang sa death ni Cabral, whether buhay or patay si Cabral, problema yun ni Cabral. Sa totoo lang.
Problema yun ni Cabral. Tangina, pinili mo yan. Kung patay siya, o di patay siya. Di ibig sabihin, final answer na yan, di ba? Kung patay siya, patay siya. Di ibig sabihin, hindi natin maibabalik yan sa witness stand. Ganyan. Ngayon, kung pinili niyang magtago, okay, so ibig sabihin, okay, so as of the moment, hindi ka namin mahahagilap. So same effect, hindi ka rin namin mapapaupo sa witness stand. Ganyan. But if you choose the second option, the second na nagtatago ka, ganyan. Actually, that's worse than death. Ayun. So, ngayon sa akin, tangina kung buhay or patay si Cabral, balak sa buhay mo, tangina. Balak sa buhay mo. Pinili mo na paliitin yung mundo mo, di bala ka. Diba? Tingin mo, good choice yan? Bala ka, tangina. She's going to have, she's going to have she's going to live in hell for choosing that option. Kung kunwari buhay si Cabral, nagtatago siya, she is going to choose a life in hell. Kung totoo yun. So, kung pinili mo yan, di good luck. Buti lang hindi napunta sa list ni Cabral kay Kong Meow Meow. Well, hindi naman kasi yata siya iba yung focus ni Kong Barsage. Apparently, itong si Leviste, nag-investigate siya. Upon winning as congressman, nag-investigate siya. Okay. Ayun. Ate Joey, di na din ako makamove on sa pahiya ni si Falsis ni Attorney Panelo. Magaling si Attorney Panelo, yung anak ni Sal Panelo. Magaling. Ayun. Ang alam ko, sila yung lawyer I think siya yung lawyer ni Mayor Baste. Ni Mayor Baste yata. Or ni Kitty. Siya yung lawyer ni Kitty sa habeas corpus. Ayun. Magaling. Napunta ata kay Kong Leviste yung mga listahan, Miss Joey, hindi ba? Okay, guys. Ito yung kailangan yung hindi napunta ang listahan kay Kong Leviste. Okay? Hindi napunta sa kanya yon in contemplation of the death of Catalina Cabral. Napunta sa kanya yung listahan kasi nag-i-investigate siya. Upon winning as a congressman, nag-i-investigate siya. Kaya nga, binalikan ko nga tong timeline na to eh. Kaya nga sabi ko, nung time na parang may issue dun sa bribery, di ba parang sabi sa kanya na binabribe daw siya para itigil yung investigation niya. Ganon. Naitigil yung investigation niya sa mga flood controls. Ganon. Kasi parang gusto yata niyang tirahin nun yung kalaban niya sa politika. Parang ganun yan. Parang ganun yung gustong gawin ni Leandro Leviste nun eh. In the course of doing so, kinausap niya yung DPWH, si Vince Dizon. And si Vince Dizon, kinausap niya si Vince Dizon at kinausap niya si Cabral. Nakuha niya yung approval ni Vince Dizon, nabigyan siya ng kopya ni Cabral ng list ng mga DPWH projects with the names of the proponent of the projects. Ayun. So parang hindi yun yung hindi parang napunta sa kanya kasi patay na si Cabral kaya napunta na kay Leviste. Hindi naman siya ganoon. Hello ate, good morning. Off topic, nag-rejuran ako sa Bakers, ang sakit, sabi ni Oo, masakit yung first, sa totoo lang. Sobrang sakit nung first. Pero moving forward, okay naman na siya. Ayan. I think kulang yung listahan na kay Kong Leviste kasi 'di ba nawala yung mga computers ni Yusek Cabral. Ewan ko, hindi natin alam. I do not know. Kaya siguro rin, 'di ba? We can confirm. We can confirm, we can only speculate. Ganon. So, ayun. I-demolish na sana ang DPWH, ilagay nilang sa mga LGU mga projects para alam ng mga constituents nila. Kaso mas matindi magnakaw ang local government eh. Pero yeah, dapat strong yung mechanism to check. Wag lang talaga nila pag initan si Kong Leviste, nanay niya ang mga kalaban nila. Well, helicopter mom si Lauren Legarde.
Pero sure na ba talaga kayo na si VP Sara ang pinaka-perfect president next election, and how sure are you? Hindi kami ganyan mag-isip. Sara ang pinaka-perfect, hindi kami gano'n. Siya ang in the best position to win the president, and siya ang in the best position to foster changes in the Philippines, or at least put in order yung bansa natin. Ayun. Putang ina, ano ba to? Ayan. Sa tingin niyo po maipipilit po ba nila ma-impeach si VP next year? Sana pwesa na talaga. Well, yun ang gagawin nila. Kung mapipilit nila o hindi, that is for us to wait and see.